hi everyone. This is the very first series sa book distribution content natin, and this is going to be the first series of the many, hopefully. And with us is Rain Mariano, aka known in the Wattpad world as Pilosopotasha, and we are very pleased to have her with us today, and where she will be sharing insider's knowledge about book distribution and the psychology of reading of the Filipinos, particularly sa young adults na mga Filipino, where she is very well versed and well experienced. So, if you don't know who Piloso Potasha is, i-google nyo. Don't make me educate you. This is not the avenue. Charot. Nag-attitude. Pero just Google Piloso Potasha and you will know what I'm talking about. So, yung pagkukwentuhan po namin ni Miss Mariano ngayon ay about experiences niya on how she was able to create bestsellers one after another. And hopefully sa mga authors na nanonood ng video na to, you will get a strategy or two sa ginawa ni Miss Rain at i-apply din natin sa efforts natin on creating books para tangkilikin siya ng masa. Because we believe na dito sa book distribution content na ito, we believe that books are meant to be read. So aside from writing, we have the responsibility to write something na interesado talaga yung mga tao na babasahin. So Miss Rain, thank you po for your time. Magiging informal lang Thank you po rin yung po. question na ito. Grabe po. Okay. Kinabahan ako, baka ma-English. Kinakabahan ako actually. Parang, Oh anyway, my God. first question po, Miss Rain. Bale, yung content po na, yung viewers po natin kasi mainly will be book authors sa Pilipinas na gustong magkaroon ng bestseller. Na parang gano'n, yung gusto makapagsulat ng isang akda or isang obra na binasa ng maraming tao. So, as someone po who have published books sa may it be digital platforms or physical books na that has hundreds of thousands, if not millions, in total na readership po. Ano po yung mga strategies na dapat malaman ng mga book authors when it comes to writing books na tatangkilikin ng mga tao? Ano po yung mga na, nalaman po ninyo through the years? Pero una-una, pwede mo ba po? Naaano ko. Bata pa po ako. Charot. Pero, Wala lang po. kasi, Okay. opo, gano'n. Hindi kasi, iba-iba kasi yung, para sa akin kasi, iba-iba yung pinanggalingan ng bawat author. Parang, mayroong authors na galing sa hobby lang, may ibang authors na galing sa course mismo, may ibang authors na galing kasi family nila is, or meron siyang kilala na nasa mundo ng pagsusulat or nasa mundo ng publishing, kaya nandun sila. Parang, ang hirap niyang isa lang kasi iba-iba tayo ng parang journey of being an author or being a storytellers, ganyan-ganyan. So, sa part ko kasi, nanggaling ako sa hobby. So, wala kahit na sino sa paligid ko ang mahilig masyado magbasa at magsulat. So, hindi ako, parang hindi ko alam na meron palang BE Malikhain na pagsusulat. Hindi ko alam na may creative writing pala. Hindi ko alam na merong, ang alam ko lang ay may journalism. Parang ayun yung alam ko na, okay, ito yung pagsusulat. Kasi sintos ko kasi, hindi naman ako ganun ka-technical. hindi ako, technical na tao, simula pa dati, parang ganun. So, pero mahilig ako sa Pilipino, gusto ko, parang natural sa akin na marunong ako, para mabilis ma-pick up ng utak ko yung subject na Filipino, kaysa English, parang ganyan. Tapos mas mabilis ako makapick up tsaka ng stories, ganon. Kasi may SRA kami. I like that. Parang ganon. Yung SRA parang reading siya na something. So parang wala sa environment ko, pero medyo nag-lean ako doon kasi galing kami rin sa anime. So hobby nga siya, di ba? So hobbies. So dahil doon, at ako ay millennial na nasa gitna, tapos kaya may internet, ganyan, parang napunta ako sa mundong yun. Parang yun yung naging, yun yung naging, basically, ang online world ay isa kong malaking diary.
Kasi kung baka parang nagsusulat din ako ng mga blog noon na about sa sarili ko, na ito yung nangyari sa akin ng first day of class. Parang gano'n. Tapos in online lang siya. So, naging natural sa akin yun. Naging natural sa akin na ibigay ko lahat, hindi naman lahat, pero ibigay ko yung pagkatao ko online. Kaya hindi siya mabigat sa akin, parang hindi siya nakakatakot sa akin kasi bata pa lang ako, high school pa lang ako, first year high school, nagbo-vlog na ako, ganyan. And then nagsimula na ako magsulat din ng stories. Tapos, nung nagsulat ako ng stories, online din siya. Kasi yun yung nakasanayan ko eh. Yun yung ano ko eh, parang yun nga, wala nga akong alam sa malikhaing pagsusulat and stuff. No? Wala akong alam sa mga academe na, ay okay, may author pala yung libro. Parang dati, hindi ko alam yun. Parang hindi siya nagsisinkin sa akin nung bata ako. Na may isang tao na nagsulat nito at may nag-publish nito, libro na to. Kasi akala ko lang, gawa to ng someone else. Tapos, wala lang, pinabasa lang sa amin. Eh, hindi rin ako mahilig mag-aral in a normal way. Parang ganon. So, yun, dahil doon, nakapag-distribute kami. Ang haba ng intro ko yun, no? Para kasi maintindihan. Kasi Yes, alam yes. kong, Tama. di ba relax, di ba? Para alam nila kung saan ako nagagaling. Ano yung Yung pinanggaling ko. konteksto. Para sabihin, hindi mo totoo yan. Baka Yung sabihin na konteksto totoo eh. ng, sige. Yes, oo, kung saan ako nanggaling. Kasi alam ko sa iba rin yung pinanggalingan nila. So, ako, yun nga, dahil nga sa distribution ako ng online, napunta ako sa mga forums, alam mo yun, yung tamang trip lang talaga, para kayo magtatropa na nagkukwentuhan ng kwento. Parang ganun yung nangyari sa akin. Kaya para sa akin is, na-cultivate yung pagiging fun ng isang kwento kasi meron akong community. Parang meron agad na, uy, ito yung mga parang lunch table na may mga storytellers. Tapos ikaw, nakikinig ka doon sa stories nila. Tapos parang ikaw naman, parang, ay, dahil na, nai-inspire ako, ganyan. Sige, sulat ka rin, ano rin ako, magkukwento rin ako. Tapos nakikinig din sila. Parang may ganun. So, yun yung naging parang distribution kasi para siyang ping-pong. Yun yung sa akin yun yung pinanggalingan ko. Iba na kasi ngayon medyo iba na yung ngayon. Pero yun yung pinanggalingan ko na para siyang ping-pong na I will listen to you and you will listen to me and then we will give feedback to each other. Parang may ganung dating. So, parang siyang friendship, di ba? Parang siyang community of friendship, ganyan. So, nasanay ako sa ganun. Then, nung nagkaroon ng Wattpad, ngayon nga, parang kasi matanda na kasi ako ayaw ko magpo no? Pero matanda na taga. Pero, ano, parang ano kasi siya, ano ba? Kaya ako nandito kasi sa pangalan ko. Parang medyo ganun na lang. Parang kasi, medyo relevant kasi ito yung matagal ng tao, ganun. Parang, for si Have You Seen This Girl? Parang relevant, ganyan, kasi matagal na siyang tao. Pero ngayon kasi, iba na yung mundo ngayon. Iba na yung mundo sa distributions ngayon. Sa amin dati, kapag sulat ka, may magbabasa. That's it. Kasi sa isang platform siya eh. And people who read sa platform na yon parang kaya niyang ma-discover yung story na yon. Ngayon kasi is medyo mahirap-hirap ng onte kasi ang dami ng competitions. And ang dami nang nangyayari. Parang ang daming platforms. Ang daming pwede puntahan. Parang dati, creative corner lang, kapag Tagalog, kapag gusto mo English, fan fiction, kung gusto mo fan fiction, ganyan. Kung gusto mo ng legit is fiction something, nakalimutan ko yung tawag, na parang connected ng fan fiction. Tapos, ngayon, may AO3 na, may Wattpad, may Dream, meron iba-iba. Parang yun yung mga online platforms lang yun. Ano pa kaya yung mga publishing books? Ano pa ba yung mga publishers? Ano pa ba yung mga indie publishers? Sobrang dami talaga niya. Kaya, siguro sa akin kasi is, naging maswerte ako dun sa idea na matagal na yung pangalan ko. And ngayon is, parang sinusubukan, parang nanatili yung yung pagmamahal ko dun sa mundo, parang gano'n, sa mundo ng literatura, ganyan. Kaya, nandito pa rin ako. Kaya parang, kaya ko pa rin subukan na aralin pa yung mga ganito. Pero may iba kasi na hindi rin ganun. So, kunwari, kung gusto mo as a publisher, ano ba, yun yan, depende kasi yan eh. Ako kasi hindi ako galing sa, I will publish this book. Ang galing ako sa, I will write this story for the sake of having fun. Parang gano'n. Parang medyo gano'n kasi ako. May iba kasi na book talaga yung focus nila. And mahirap sabihin yung ginagawa ko sa mga gano'n. Kasi baka mamaya
that is not the path that they want. Parang gano'n. Hindi nila gustong mag-publish in free sa Wattpad, ganyan. Hindi nila gusto ngayon nga may mga TikTok na rin, may mga TikToks, mga nagsusulat sa TikTok, gano'n. Tapos meron sa Twitter din. Parang hindi yung ibang authors hindi mo pwedeng sabihin na sa TikTok ka magsulat. Parang hindi ka pwedeng sabihin na sa Twitter ka magsulat kasi iba yung gusto niya. Ngayon, kung gusto mo talaga ng bestsellers, syempre doon ka sa kung saan yung mga tao. Parang baka mamaya maging imposing ako, wait lang. Kasi ang hirap sabihin na gusto mo mag-bestseller, pero yung kwento mo is konti lang nakaka-gets. Mhm. Parang gano'n. Ayoko maging imposing masyado kasi baka mamaya, ako kasi is yung tipo ng tao, write what you want. Parang write what you want, write whatever you want, parang ganyan. Have fun sa process mo, bahala ka sa buhay mo, parang ganyan. Tapos, intindihin mo na lang yung publishing after. Parang gano'n. Basta, ang importante is matapos mo yung kwento. Parang gano'n. Importante yun kasi it's IP agad siya. So, yung IP na to pwedeng gawing movie, gawing TV series, ganyan, kung mag-work siya. Parang ganun. Kung parang click siya, kunwari, example, Maria Clara Ibarra. Tama ba? Yung, yung palabas. So, si Maria Clara Ibarra is history siya. Never before na gumawa tayo ng parang ganun na Spaniard thing. So, ngayon, na-introduce siya sa media. Ikaw, as someone na nakapagsulat ng ganun, at one point na parang about sa Spanish history, ganyan, pwedeng yung mga taong may gusto sa Maria Clara Ibarra, pwedeng mapunta sa'yo. Parang ganon. So, I think nakakatulong. Kaya may tinatawag na parang COMP titles, na kunwari, alam niyo yung Cat Beans? Yung Cat Beans na, yung sumikat na chat serye dati sa Facebook. I've read that. Sorry. Kung ano man yan. Kasi siya, di ba, sumikat siya ng sobra. Yung tipong kahit na yung mga hindi nagbabasa. Alam mo paano ko nalaman? Kasi nagto-trending siya ng bonggang-bongga. Pero kasi, yung tropa ko kasi, lalaki yun. Tapos may mga kuya siya, may mga ate siya, na walang pakialam sa arts. At all. Walang pakialam sa arts. Ang pakialam niya ay Facebook. Parang ganon. Tapos ngayon, sobrang engrossed daw sila dun sa Cat Beans. Parang ganon yung nangyari. So, parang, alam mo yun, it's something na, high school lang ba sila noon? Or college yung story? Tapos, kasi para ka lang nakikichismis dun sa pinag-uusapan nila. Tapos sabi ko, parang tropa mo lang si Kat tsaka si Vince na, ito yung sinabi sa akin ng jowa or something. Kaya parang, yung mga tao, natutuwa sila doon. So, yun yung mainstream, di ba? So, dahil na-publish yung kasi dahil nasa Facebook siya, tamang-tama, mainstream siya, nakaka-relate yung mga tao, college students, di ba? Parang alam ko yan, yung varsity na kanya, na parang cheerleader, or kung ano man sino yung babae, ganyan. Dahil nakaka-relate sila, parang nagigit na pwede nilang mailagay yung sarili nila or yung kakilala nila dun sa story na yun. Nag-boom siya. Na kahit yung mga hindi nagbabasa. Parang ganon. And alam naman natin, usually ang mainstream is, okay, mainstream siya kasi Facebook siya, kasi for free siya. Pero, may mga sobrang attached sila dun sa story, ganyan, sa characters, ganyan. Sobrahan sila sa attachment, sa author, ganyan. Bibili nila yung libro. So, that's the start. So, kaya, dahil nga alam natin na, okay, may Cat Beans na. Dahil may Cat Beans na, maraming hindi magagaya, pero maraming mga authors na mai-inspire doon. O yung mga first-time storytellers na mai-inspire doon. Kasi meron na rin iba. Di ba, kung naaalala nyo lang yun, yung Cat Beans, tapos biglang merong cast and something, tapos parang iba-iba ng horror. Yes, tapos nagkaroon ng horror, iba-iba na ng genre. So ganun kasi siya eh. Tapos ngayon, napapublish yung mga yun. So ngayon, kunwari ipapublish siya sa MIBF, ganyan, ipapublish siya, ipapalabas siya sa MIBF, ganyan, didistribute siya doon, tapos andun yung author, pwede pumirma si author.
So si ako fan ako ni author ganyan. Bibili ako libro, papasign ako sa kanya. First time ko marinig yung MIBF. What's that? Hindi ko alam, basta pupunta ako dito kasi ganun din si author. Oo nga Papapirma ako po. diyan. Di ba? So, papapirma Oo ako nga, doon. hindi Tapos ko makikita alam ko, yung wow. MIBF eh. Ano Oh, yung MIBF? di ba? So ngayon, dahil sinabi ko sa'yo, Oo. makikita na, ano tong MIBF Oo. na to? Parang Oo, gano'n. tama, tama. So, so, di ba, tas ako naman, kunwari, ito na nga, may libro na ako, papirma ako. So, makikita ko sa paligid, wait lang, ba't ang daming libro? Ang Mhm. daming publishers. Ang daming nangyayari. Tingin nga ako. So, kasi nabuhay na, parang nagkaroon ng gano'n, yung utak mo na, ay, may ganito palang mundo. Meron palang storytelling na mundo. Meron palang ganito mga ano. So parang, doon nagsisimula. 'Di ba? So kunwari itong reader na 'to nagsimula siya kay Kat Beans hanggang sa parang ayaw, hindi naman ayaw, pero parang hanggang sa gusto na niyang magbasa ng novel. So kunwari, 'di ba college related yung story college related story ni Kat Beans. So ngayon, pwede siyang mapunta sa college related na novels. 'Di ba? Mm. Parang gano'n. Hanggang sa parang ma-feel nila, parang gusto ko ng mas adult. So pupunta siya sa novel na mas adult. So parang gano'n ko siya nakikita na para siyang ecosystem. Actually, isa sa mga ganap nga is, 'di ba yung Cat Beans, sumikat siya. Kasi meron akong story, 'di ba, yung 2311 na para siyang cat serye din siya. Pero nauna yung sa'kin kaysa sa Cat Beans. Yung ano siya, parang ganito siya. Ito yung Facebook. It's massive. Massive talaga. Lahat, kahit mga hindi nagbabasa, andoon. 'Di ba? Mga ganun. And then, ito yung Wattpad na ang mga nandoon ay nagbabasa at nagsusulat. So, yung community natin, yung community ng mga nagbabasa at nagsusulat, konti lang siya. Konti Yes. lang, gano'n. Yes. Ganyan lang siya, ganyan, di ba? Tapos, lalo na kung Wattpad platform pa, konti lang din siya. Kasi, hindi naman lahat na gusto sa Wattpad, di ba? Kasi meron nga ibang platform yan at merong ibang hindi naman tagal na gusto yon. Pero yung Facebook, kahit sino andoon. Parang andyan yung mga into books, academe, into science, into knowledge, into fun, andun lahat. At mga memes, andun lahat. So, nung napansin ng publisher yung Cat Beans at nakita nila na laging top 1 yung Cat Beans dun sa bestseller, dun sa mainstream na national bestselling list, kasi yung unang-una kasi hindi ako pinansin ng publisher ko. Kasi pinasa ko yung wala pa yung Cat Beans, wala pa yung Cat Beans, pinasa ko na yung libro ko. Parang gusto niyo ba subukang i-publish to? Parang gano'n. Kasi sikat to eh. Sikat to sa Wattpad, sa platform na to. Parang gusto niyo? Tapos parang sabi lang sa akin, para siyang train man. Yung train man is sa Japan yun. Parang medyo epistolary din siya. Tapos forum naman siya. Kasi hindi ko alam yun. Sabi ko, opo, parang gano'n. Tapos hindi nila ako binalikan. Parang okay, rejection siya. Fine, sige fine, ganyan. So, ibig sabihin, yung publisher or yung editor na yun, medyo wala pa silang tiwala dun sa mainstream ng Wattpad. Parang gano'n. So ngayon, nung nagkaroon ng Cat Beans, at nakita nila puro number one, they wanted to recreate that. Kaya binalikan nila ako at namadali yung buong production na yun. Kasi gusto nilang pumunta sa hype na yun. Parang na-leverage So, parang, nung win ng Cat Beans na yung story, yung ibang stories of the same genre, parang ganun. Ibang, parang same styles, mga ganun. Same styles. Tapos yung mga publishers kasi, minsan kasi, parang may iba kasing publishers na parang willing silang mag-take ng risk. Yung publisher ko dati is hindi gaano, masyado. Parang they want to be sure. Well, nagigets ko naman kasi business yun eh. So, kunwari, kung gusto mong maging mainstream, mahirap siya. Kasi minsan gusto mo kakaiba. Parang ganun, gusto mo kakaiba yung style mo. Mahirap siya kasi minsan mahihirapan yung publisher na maging attached dun sa sitwasyon kasi masyado siyang bago. Parang baka mamaya hindi naman ito magustuhan ng mga tao. So, nung nagkaroon ng Cat Beans at naging top 1 palagi yung bestseller, yung 2311, tsaka nila ako binalikan, tsaka nila ako minadali. Tapos same yung editor na kausap ko noong time na yun. Ano nga ako doon kasi ba yan? Dati, di mo ko pinapansin. Ngayon naman, na-open na yung niya sa Oo, parang dahil sa Cat Beans, dahil sa nangyayari sa industry na parang nade-disrupt ng mga chat serye yung publishing industry. Tsaka sabi lang, sige na nga. Parang ipupush na nga natin yung sa'yo, parang gano'n.
So parang ano rin siya. So yung mga disruptors, 'di ba? Mga disruptors ng mga bago na nagiging mainstream. Parang sila din yung way para mag-open yung minds ng mga publishers. So ano siya, parang siya talagang ecosystem talaga siya. Um iba't ibang paraan. Yung sa akin, ang nangyari sa akin is I did it for fun, for free. Tapos parang ilang years ako napunta doon hanggang sa parang yung publishers, parang, ano kaya ako, mag-publish kaya ako ng isang libro. Oh my God, DNP biglang sumabog. 'Di ba? Sumabog yung parang parang, oh my God, may pera. Sige na nga. Ganon. Oo. So parang dahil nga parang ang weird sa sabihin ko, parang imimilit mo talaga yung Wattpad kasi nga parang ito yung hub ng mga writers na nagsusulat for fun, and yung hub na yon is may mga built-in na readers, automatic pera siya. So kaya siya nagiging mainstream sa atin. Parang gano'n. So yun yung sa akin, yun yung sa amin, sa part ko. Oo. Nasagot ba yung tanong ko? Ay, sagot ba yung Yes, tanong mo? very Okay, well. okay. Pero parang gusto ko mag-elaborate sa maraming sinabi mo, pero try ko, Sige. sinasabihan ko yung self ko, focus sa book distribution, focus sa book distribution. Okay, sige. Focus lang tayo sa book distribution. Pero parang may sinabi ka po, Miss Ray, na parang for me ha, mind-blowing siya. For me, kasi parang it's like another puzzle that kind of fitted in my mind. Parang, kasi ako like, my situation right now is I cannot think of well-proven framework that really problematizes yung psychology of readership sa Pilipinas tsaka yung book distribution. Pero parang you said kanina na parang attachment to the story comes first before people even think of buying the book. Oo, so Oo. that's why people write on free platforms in whatever Usually, channel yeah. na comfortable sila, kasi we're not actually just writing for the sake of writing there, but we're actually nagtatanim ng attachment principle na sinabi mo. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Na parang, Parang gano'n, oo. In a psychological thing, medyo attachment nga siya talaga. Pero syempre ikaw as an author, hindi mo iniisip yan nung umpisa. Parang gano'n. Parang, okay. kasi ako parang hindi ko naman alam na, ay putik, ganito pala yung nangyayari. Parang gano'n. Parang na-realize ko lang siya at one point, ganyan na, ito rin yung nangyayari. Kasi mahilig din ako mag-observe. Ina-observe ko yung buong community, yung buong ganap, na ano kaya nangyayari? Bakit ganito? Bakit kaya ba may idolatry sa fans? Ganyan. Kasi minsan sa story ka attached, pero minsan sa author ka attached. So, Okay. So, meron palang it ganun, depends no? Ay, And that ganun. and that attachment actually drives the motivation to buy the book. Yes. Oo. Yes. Oh, Yes. okay. Sample Sample Yes, lang. sige, go. Nakakatawa kasi ito eh. Sige. Nakakatawa to. Kasi sa MIBF. Sa Oo. MIBF, meron akong isang leader doon na pinuntahan niya ako. Ganyan. Pero, nagkita naman kami ganyan. Tapos pumunta siya sa isang publisher na na parang siguro titingin siya sa libro ganyan. Magche-check siya ng libro. Tapos may isang kasi kilala niya yung author. Kilala lang niya or parang siguro gusto niya yung author na yun, pero matanda na silang lahat, parang gano'n. Parang 10 years after na yung libro na to, ganyan. So, yung sales lady, binigay sa kanya yung libro. Tapos siya, yung utang niya, ay sige, bilhin ko na kasi hawak ko na siya. Kasi alam niya na yung author na to, gusto ko rin to. Parang gano'n. So parang, Oo. parang, bilhin ko na nga kasi tapos ipapapirma ko na kasi andyan yung author. Parang Oo. may ganong dating. So nakakatawa siya kasi parang sabi niya, hindi ko naman balak bumili. Pero dahil si author to, at dahil alam ko na to, nabasa ko na to, nagustuhan ko to, sige game, bibili na nga ako. Ganon. Parang may ganun ganap. Okay. So parang nag-establish na ng element of trust dun sa Yes, oo. pag nabasa mo na yung previous work niya at nagandahan ka, yung next work niya, kahit hindi mo pa alam kung tungkol sa ano, Yes. parang it's Yes. easy for you to buy. Oh, that's so interesting. Okay.